Magandang araw mga boss, galing pa ng Caloocan si customer at ang problema niya, ganun pa rin daw after magawa itong sasakyan niya na wala yung pera. Pero yung problema dito sa preno niya, ganun pa rin, lumulubog pa rin yung brake pedal. In short, hindi nawala yung problema. Pero di ba lagi nyo sinasabi basic lang ang alam ko? Bakit ito basic na basic lang naman? Ba't di ginagawa? Ayan yung sinasabi ko na bago nyo maliitin yung kapwa nyo, ususain mo yung puso mo, baka naiinggit ka lang. O dito na ako sa trabaho, tignan nyo mga boss yung brake pedal niya. O, tatapakan ko yan, lumulubog talaga siya, ang lalim eh. O, tanyo, halos pumunta siya sa flooring, dumikit siya, ibig kong sabihin. Nagpalit na po ito ng fluid? Hindi pa po. Kailangan talaga ito sir, mabuksan yung ano niya, yung piston, para makita natin kung gumagana. Kasi yun na magpapatunay para palitan eh. Kasi di ba ang decision sa iba palit agad, di ba? Opo. Sa akin ano eh, check muna. Sige po. Lalim ano? Ano to, sumasagad sa flooring, sir? Minsan po. Sa experience ko. Inano na nila oh, sinagad na yung handbrake. Pina-adjust na rin po sa likod pa kasi po talagang Kaya nga eh. natatakot po eh. Sobrang naman sasagad. Oh. Hindi na oh. Kaya nga po yung napanatili. Dito niya na hinabol sa handbrake, ano? Ang ginawa nung gumawa, dito niya hinabol, pero mali. Ang mangyayari niyan, yung makina naman na maapektuhan, kasi medyo pigil ang takbo nito, tapos binibirit mo yung makina. Mali, yung mga maling ano yun eh. Kaya nga po talagang kailangan. Saka gustuhan niya lumakas yung preno, dito niya hinabol. Okay. Mali yun. Oh, wala oh. Saray ang nagawa lang Pipersahin po, mo. lang ng pad sa likod, tapos yung sa likod Yan, in-adjust. persahin mo para nagkaka-handbrake ka. No? Pero ano, mali yan. Marami namang paraan eh. Pwede naman check upin muna dito sana. Shoot up po muna. Actually mga boss, dalawang tao yung kausap ko dito. Kaya yung isang nagsasalita hindi ko masagot. Kaya nga nang narinig nyo, bago na daw yung brake pad niya sa likod. Actually nagkamali lang yung brake shoe siguro yung ibig niya sabihin. At nang mapalitan, isinagad naman yung pag-adjust ng preno. Sir, pabukas ang hood sir. Kaya nga kung makikita nyo, nung hinila ko yung handbrake niya, aba napakatigas. Alam niyo mga boss, pag ganitong problema, halos na nakikita ko sa mga gumagawa, kapag hindi nila makuhang lumakas yung preno, isinasagad nila yung pag-adjust ng preno sa likuran. Which is mali-mali naman yung ganong trabaho. Dito mga boss, hindi ko sinasabing ako yung tama, kundi yung pinaka-the best, bago mo gawin yung trabaho, interviewin mo muna yung customer, alamin mo muna sa kanya yung totoong problema. Tapos isunod mo naman sa gagawin, mag-diagnose ka muna. Hindi yung sisilipin mo lang yung sasakyan, akala mo sobrang husay ka na. Karamihan, ganun sa mga ginawa ko, sinilip lang daw eh. Mali naman. Tapos kung makapanira naman yung ilan sa akin, ganun-ganun na lang. Kung tutuusin na, mas marurong pa sa inyo yung mga viewers kung totoo sa akin. Nababasa ko yung comment nila, grabe sila magpasalamat eh. Sasabihin, Idol, maraming salamat dahil sa'yo. Ginaya ko yung paggawa mo sa video, natuto ako, nagawa ko yung sasakyan ko, nakatipid ako, di ba? Ayun yung mga taong may Diyos sa buhay, marunong magpasalamat. Anyway, maraming salamat din sa inyo mga boss. At syempre, higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa Kanya, kaya ako nakakagawa, hindi dahil sa aking sarili. Tandaan niyo mga boss, ano? Hindi ko kailangan ng papuri, huwag niyo kong tawagin master. Dahil pag nagpatawag ka ng master, Diyos lang ang master mga boss. Nag-iisa lang yun. At wala na yung kasunod. Mas maganda sabihin niyo na lang, salamat sa Diyos sa mga video mo. Ganon, tapos na. At syempre naman pala mga boss, maraming salamat sa 100,000 mahigit na subscriber ko. Nako, sana pagpalain kayo ng Diyos. Hindi kayo nagkamali na sinubscribe nyo ako. Dahil sa awa at tulong ng Diyos, pipilitin kong makagawa ng mga video na pinadali sa pamamagitan ng mga basic video ko. Salamat! Pag ganitong lumulubog ang brake pedal yung mga boss, tapos napagawaan nyo na yung apat na preno nyo, o baga na-adjust na yung preno, o kaya nagpalit na kayo ng brake pad or brake shoe, pero ganun pa rin, lumulubog pa rin. Pumunta ka na dito sa brake master assembly mo. Meron pa lang naman dyan tatanggalin na dalawang nut na number 12, tapos yung vacuum hose dito sa idle back, tanggalin mo rin. Para pag tinanggal mo itong brake master assembly mo, hindi ka mahirapan. Pati yung socket wire na nakalagay dito sa brake master assembly mo, hugutin mo rin. Tapos yung pinakahuli, kung makikita nyo, yung dalawang fitting dito sa brake master assembly, niluluwagan ko na rin yan para may disconnect ko yan dito sa brake master assembly. At pag na-disconnect nyo na itong dalawang fitting or itong fluid line nya, pwede nyo na ngayon hugutin itong brake master assembly. O ayan na mga boss, nahugot ko na itong brake master assembly. At ito na mga boss, kung makikita nyo, huhugutin ko naman itong primary piston nya. Ayan, hihilahin ko yan mga boss, dahan-dahan.
Kaya gumamit ako ng basahan dyan mga boss. Grabe yung init. Siyempre nakita nyo naman kararating lang nitong sasakyan. At siyempre wala na akong patumpik-tumpik pa. Sinimulan ko agad yung paggawa. Ayan yung primary piston niya. Kung makikita nyo, check up ko yan. Ayan, kung mapapansin nyo, itong primary piston, dinidiin ko yung spring niya. Pag ganyan na matigas mga boss, walang problema yan. Malakas pa yung spring. Kaya itong secondary piston naman, yung check upin ko. Kukuha muna ako ng manipis na flat screw mga boss dahil nga sa kailangan tanggalin ko muna itong piston seal niya dito sa cylinder para matanggal ko yung secondary piston. Tandaan nyo mga boss, sa pagtanggal ng piston seal, pwedeng masira yan kung hindi kayo mag-iingat. Kaya kung makikita nyo, iniingatan ko yan. Dahan-dahan yung tanggalin yung piston seal. Hindi pwedeng ma-damage yan nitong pangtanggal nyo na flat screw. O ayan, natanggal ko na itong piston seal niya. Check upin nyo maigi kung meron siyang damage o kung meron siyang gas-gas, may punit. Ganun ba? Alam nyo naman eh. Siguro naman tayo mga lalaki, bago natin sinagot yung asawa natin, alam na natin na maganda talaga siya, di ba? Hindi magandang mukha mga boss magandang ugali. Kasi meron dyan fake, katulad ng pyesa, ang ganda-ganda tignan, yun naman pala fake, madaling masira. Oh, ganun din yun pagdating sa asawa. Ang ganda-ganda ng asawa mo, yung pala, yung ugali mas masama pa dito sa fake na pyesa. Joke, bahala na kayo ron sumagot. Kung mapapansin nyo mga boss, nung tinutuktok ko itong cylinder niya, ang lumalabas hindi yung secondary piston, kundi yung puro kalawang. Nako, tignan nyo, puro kalawang. Tapos yung fluid niya, parang langis na sa lapot. Nako naman, lagi kong sinasabi yan sa inyo. Matuto kayo magpalit ng brake fluid. Mura lang sa Lazada yung Sirin. Ayun ang gamitin yung panghigop sa maruming brake fluid nyo. O ayan na yung secondary class mga boss, naamuntikan ng masira. Nako po, buti na lang mabait si customer at naawa pa sa kanya yung Diyos. Medyo malakas pa naman itong spring niya mga boss. Ayan kaya lang hindi siya katulad itong primary piston na talagang matigas siya yung spring niya. Ito medyo malambot lang siya kung mapapansin nyo. Pero kaya gawa ng paraan yan mga boss. Alam niyo naman si dirt mechanic, pag bumire, hindi kayo mapapagastos ng malaki. Ang layunin ko para makatipid nga kayo Kaya umpisahan ko na yan mga boss. Kita nyo naman itong loob ng brake master assembly ni customer. Yung lagayan ng brake fluid niya. Ibig kong sabihin, grabe dumi, di ba? Kaya tanggalin ko muna itong strainer niya mga boss. Gamit niya itong flat screw. Yun lang, tumalsik yung strainer. Pero ito na siya ngayon. Sa paglinis naman itong brake master assembly mga boss, madali lang yan. Gumamit ka ng powder na sabon. Lagyan mo itong loob ng fluid reservoir mo ng powder na sabon. Ayan mga boss, nakita nyo, nilagyan ko silang powder na sabon. Tapos buksan mo yung gripo para malagyan mo ng tubig itong brake master assembly mo o yung fluid reservoir niya. Tsaka mo ngayon siya alug-alugin. Siyempre naman, samahan mo ng kaunting peeling pag nag-aalog-alog ka ng brake master assembly mo para yung dumi dito sa loob niya matanggal. Tandaan nyo mga boss, sa pagtatrabaho, dapat masaya kayo. Hindi yung para kayo yung tinatamad. Huwag ganun. Tandaan nyo, ang masayang puso, nakakapag-alis ng stress. At nakapagpapasaya ng matres. Bakit ba ako napunta dyan? Balik na ako sa trabaho. Ito muna yung unang pagbanlaw na gagawin ko mga boss. Pero meron pa yung kasunod. Lagyan nyo ulit yan ng powder na sabon, pati itong basahan, lagyan nyo rin siya ng powder na sabon para itong mga tinanggal nyo dito sa loob ng cylinder, malinis nyo rin siya. Siyempre naman yung piston mahalaga na bago nyo ibalik yan, dapat malinis na malinis yan. Kinuskus nyo sa maigi. 2 piston lang naman yan, tapos yung cap at yung strainer, pati yung piston seal, yun lang naman nalilinisan nyo. Kung gusto mo namang malinis na malinis itong reservoir mo at trabaho hindi magastos, paglaanan mo siya ng oras at araw. Babaran nyo ng powder na sabon itong loob ng brake master assembly nyo or itong fluid reservoir niya para sigurado na itong loob ng fluid reservoir mo malinis talaga yan. Sa akin kasi mga boss, nag-work tayo at syempre magto-troubleshoot pa ako dito sa problema ni customer. Kung gagawin ko yun, matatagalan. Balik na nga ako sa trabaho mga boss, patalastas lang naman yun. Ito na yung final na pagbanlaw ko dito sa brake master assembly ni customer. At syempre naman, pati itong mga kasama ng brake master assembly, babanlawan ko rin yan. Gaya ng piston, yung piston seal, yung cap, yung strainer. Syempre dapat malinis yan. At pag okay na, babanlawan ko ulit yan. Pero ang gagamitin kong pambanlaw, itong brake fluid. Actually, konti lang naman magagamit dyan sa pagbanlaw mga boss. Baka mamaya may manghinayang pa. Dahil nga sa meron ditong nanunood, ang hanap niya lang makapuntos. Pero yung utak niya, hindi niya ginagamit. Ayaw niya bang maging totoo sa sarili niya? Hindi niya alam, naninigurado lang ako para yung trabaho wag pumalpak. Kasi pag may tubig dito sa loob ng
reservoir mo, hahalo yan dito sa fluid. Pwedeng maapektuhan itong brake master assembly mo. Pwedeng magkaroon ng malfunction pag nagpreno ka. At para sigurado, panlawa mo, kaunting fluid lang naman yan. Hindi ka naman uubos dyan ng 1/4 dito sa 1 litro mo. Kaya huwag nyo nang panghinayangan. Dahil kahit hanginan ko pa yan, binabanlawan ko pa rin yan ng fluid bago ko yan buuin. At bago ko ilagay itong primary at secondary piston, binabasa ko yan ng brake fluid. Unahin kong ilagay dyan itong secondary piston niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pag inilagay ko yan, dahan-dahan. O, tingnan nyo, di ba? Ganun lang. O, yan. Ikot-ikutin mo, tapos idiin mo siya habang iniikot-ikot mo. Tapos, tsaka mo itulak ng tuluyan. O, di ba? Ganun lang. Madali lang naman. Tapos, ito namang piston seal niya, pwede mo na ngayon siyang ilagay. Siya nga pala mga boss, medyo i-zoom nyo na lang kasi may baligtaran itong piston seal kung hindi nyo siya nakikita. Pag nakita nyo meron siyang kanal sa gitna o may malalim, ibig sabihin nun, ang forma nun, paloob. Pero pag plain yung likuran niya, ayun yung sa labas. Sana naintindihan nyo mga boss, pero mas the best, i-zoom nyo na lang. Baka mamaya mali yung pagkakatagalog ko eh. At sa paglagay nitong piston seal, dapat dahan-dahanin nyo. Tapos sipatin nyo kung maayos ba yung pagkakalagay nyo ng piston seal. Pag okay naman, bitawan nyo na yan. Dito ka naman sa primary piston mo, basain mo rin yan ng brake fluid. Ayan mga boss, makikita nyo, binasa ko ng brake fluid. For sure lang naman na pag inilagay mo na yan dito sa master cylinder mo, hindi ma-damage yung piston seal dito sa loob ng cylinder. At gaya nga ng dati mga boss, dahan-dahan lang sa pagpasok nitong primary piston. Yung para bang bagong kasal lang kayo, parang ganun lang naman. Hinay-hinay, tapos babasain mo nga ng fluid. At pag pumasok na, dahan-dahan muna sa pagbomba. Ayan, nakita nyo naman, dinadahan-dahan ko lang sa pagbomba, di ba? Huwag kang masyadong excited, darating ka rin doon. Lagyan mo muna yan ng fluid. Ayan, nakita nyo, di ba? Sinasalinan ko ng fluid. Pag napuno na ng fluid yan, tsaka mo ngayon ilagay itong takip niya. Ayan mga boss, nakita nyo, ilagay ko na yung takip. Kung mapapansin nyo itong tinuturo ko, dito kasi hindi na masyadong mahirap eh. Yung mga butas na yan mga boss, yung lagayan ng fitting, lalabas na dyan yung fluid. Kita nyo sa udaw, may lumabas na fluid. Pati dito sa pangalawang butas mga boss, kung mapapansin nyo, meron na rin siyang lumabas na fluid. Pero para sigurado kayo, ipump nyo pa rin itong primary piston. Ayan idiin-diin nyo siya. Kung matigas na talaga siya mga boss, talagang hindi mo na siya may diin, okay na yan. Pasado na yan mga boss, pwede mo nang ibalik itong brake master cylinder mo sa dati niyang posisyon. Siya nga pala mga boss, kung napansin nyo, hindi masyadong fast forward itong video. Dahil nga sa may nag-request sa akin na hindi niya rin maintindihan yung paggawa. Kaya daw kung maaari, wag naman daw sobra sa fast forward itong paggawa ko ng video. Kaya lang mga boss, pasensya muna dahil sa medyo mahaba itong video. Kasi alam niyo naman yung handbrake nito pag hinila mo, di ba? Antigas, doon pupunta pa ako doon. Isa pa yun sa mga isosolve ko sa mga problema. Kaya kung loloobin ng Diyos na meron pa akong buhay bukas, tatapusin ko na itong video. At muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa 100,000 mahigit na subscriber ko. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Salamat ulit.